Tandaan natin, no, pinakapangit yung mga ganitong sitwasyon sa politika. At tandaan natin at wag natin kakalimutan itong mga ganitong pangyayari, no. Isang leksyon na aral na to para sa atin, yung mga ganitong sitwasyon, yung mga magkakapatid sa politika. Kakaibang galawan ang kanilang ipinapakita. Unang-una, silipin natin yung nangyayari sa Senate. Sino-sino ba ang mga nasa Senado na nakikinabang sa buwis ng mga mamamayang Pilipino? Cayetano siblings. Yan. So, yung magkapatid na Estrada, Ejercito Estrada, di ba? Then, Villar, kasalanan din naman natin kasi tayo ang bumuto sa kanila eh. Pero, hindi naman talaga tayo natututo hanggat hindi natin nalalaman yung sitwasyon, hanggat hindi natin nararanasan kung ano ang hatid at resulta ng ating mga ginawa. So, katulad nga nito, si Amy Marcos, kung ano ang pinapakita laban sa kasalukuyang administrasyon na kanyang kapatid bilang isang ate, napakakaibang galawan. Ginawa niya na to nung una sa rally sa Rizal Park or sa Luneta, di ba? Nakakagigil pero inulit na naman niya ngayon na rally naman ng INC sa pagtatanggol niya na wag lang makasuhan si Marcoleta na siya mismo ang naman ang may gawa nito sa sarili niya, di ba? Yung kanyang pag-amin, yung kanyang kayabangan sa kanyang pag-grandstanding. So, kailangan niyang guluhin yung administrasyon na to sa pamamagitan ng rally sa pagtawag ng mga kapatiran niya sa Iglesia ni Cristo. So, nag-iisip ba kayo? Bakit kailangan yung suportahan yung mga ganitong tao? Siyang may gawa niyan. Ano ang kinalaman nyo? Nakinabang ba kayo sa perang natanggap niya? Ibang klase naman. Hindi naman po pwedeng iba naman kasi yung religious group dapat. Huwag nating isasali ang politika. Kung ipinagtatanggol natin, kung tiwalang-tiwala kayo, kung alam na alam nyo, kung siguradong sigurado kayo na wala siyang ginawang mali, at kung talagang desidido kayo at nakakasiguro kayo na gusto lang siyang patahimikin, aba, tingnan niyo ang sitwasyon ha. Siya ang umamin, siya ang gumawa ng kaso niyan para sa sarili niya. 'Di ba? Dahil sa kanyang kahambugan at tumanggap siya ng ganong kalaking pera. Siyempre, ang laki nga naman nun, 75 million no? Yung kanyang SALN is or social net worth niya ng kanyang SALN is 51.9 million lang. So, yung kanyang ginastos is more than 100,000 nga naman. 'Di ba? Kung titingnan nyo. Okay, sa tayo mga Pilipino, ganito na lang, no? Pinaka mas madaling usapin. Kailangan ba talaga na gamitin natin ang religious group, ang isang sekta katulad ng ganito para manalo tayo sa mga gusto nating mangyari sa buhay natin, makamit sa buhay natin? Diba? Ano bang kasalanan ng mamamayang Pilipino sa inyo para ganito ang gawin nyo, diba? So, gusto nyong pagtakpan, kung talaga may tiwala kayo sa batas natin dito sa Pilipinas, sa proseso, anong kinatatakot nyo kung wala naman siyang ginawang mali, diba? Kahit pa sabihing no bail yan, kung umiiral ang proseso, sa tingin nyo ba hindi niya mapagtatagumpayan yan kung totoo namang wala siyang ginawang mali? Bakit nyo pilit na pinipigilan? Unang-una, yung pag-aresto kay Jingo Estrada. Sila yung mga involved eh. Sila yung mga itinuro ng na mga taong involved nila Alcantara. Di ba? Na kasalukuyang nasa witness protection program ngayon. Yung ginawa ni Marcoleta, yung ginawa ni Alan Peter Cayetano, kaguluhan sa Senate, kayo may gawa niyan. Yung mga ginagawa niyo sa kasalukuyang administrasyon na sobrang nakakakilabot na, hindi na nakakatawa, na kahit ilang grupo pa ang dalhin niyo dyan sa EDSA, na hindi niyo talaga makukumbinsi na sang-ayunan ng inyong mga gusto. Yun ang nakikita ko. Kaya lang, so ito, si Amy, panoorin nyo, nakakagigil bilang isang kapatid, napakawalang kwenta. Kaya, kung nagawa niyang ipagkanudo ang kanyang kapatid, sa tingin nyo ba, hindi niya magagawa yan ng paulit-ulit para sa kanyang sariling kapakinabangan? Kapatiran iglesia Pag sinabi ng leader na ito iboto nyo, ito iboto nyo. So, ganun katindi ang pangangailangan nito ni Senator Amy Marcos. Hindi ka ba nag-iisip sa edad mong yan? Sa edad mong yan, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nagsasawa? Mukhang ang dami-dami nyo naman pera no?
dapat nagpapakabait na, nagpapakabehave na dahil kung titingnan nyo yung inyong edad, sa bagay, si Mama Mildy, mahaba pang buhay, kaya sa tingin ko, gano'n dito si Amy, masyadong sila health conscious. Kaya yung kanilang mga edad, hindi halata sa kanilang mga katawan. Pero wag naman masyadong abusuhin yung tiwala ng taong bayan, di ba? Huwag nyo namang sobrahan na kasi nakakagigil na, nakakainis na ng sobra. So ito panuuri natin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa Pilipino. Pilit akong humabol kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isigaw sa buong mundo, we are one! We are one! We are one! Talaga naman, walang umuuwi, walang natutunaw sa ulan na pinadala ng langit. Walang uwian ito. Kasuklam-suklam ang gobyernong manhid, manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na Anong ilalaman ng mga magsasaka at mangingisda dito, no? Kung titingnan niyo kung anong nagawa ng administrasyon na to sa mga magsasaka at sa mga mangingisda, sa mga maliliit na katulad ko, kung wala nga alam Amy Marcos, manahimik ka na, nakakatawa ka, masyadong hindi ka na, ay nako, kanina ko po ito namumure, pero hindi ko pwede sabihin dito. So, yan, minura ko na to ng maraming beses. Maraming beses. nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog. Ano nga bang ginawa mo? May ginawa ka ba? Wala ka namang ginawa, di ba? Pasaway ka sa administrasyon ng kapatid mo. Ikaw ay nuknukang pasaway, walang kwenta kapatid. As in, walang kwenta. Lasing sa kapangyarihan. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa. Inggit lang yan, sister. Sobrang inggit lang ang inaabot mo, sister. Inggit na inggit lang talaga yan. Sobrang inggit. Ay naku, my goodness. Wala nga namang ikaw ang pumunta ng Canada. Ay, naghahanap buhay yung kapatid mo para sa mga mamamayang Pilipino. Pero ikaw nandyan. Isa kang salot sa totoo lang. Sa gasulinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan, at napakahirap na buhay. Ang gasolina, word problem yan, hindi lang ng Pilipinas. Huwag mo nang gamitin yung mga mangmang sa harapan mo para ay nako, talaga naman, ang daming bobo, mga naniniwala pa sa mga ganitong talagang antindi. Sige, galingan mo kasi mga kapatiran yan eh. Pag sinabi ng leader nila na tumuwad, tutuwad yung mga yan. Pag sinabing tumadon, tatalon yung mga yan. Sasagutin ka lang niya ng upo, siya nga po. Amen. Sige, galingan mo. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag. Walang malay. Nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya. Ang dose-dosenang testigo. Wala ka lang pakinabang. Wala ka lang pakinabang sa administrasyon ng kapatid mo. Ito ang tunay na leader. Hindi tinitingnan talagang paglilingkod sa bayan, hindi sa kapamilya. Hindi ang pamilya, inuuna ang sambayan ng Pilipino. Kaya sige, sumigaw ka dyan. Galingan mo, baka sakaling maputunan ka ng litid. Ang 18 higit pang mga Marines
Sa totoo lang, kayo ang problema, no? Kayo ang problema ng bansa, hindi ang flood control. Kasi ang flood control, sinusubpo ginagawa ng paraan ng administrasyon na matapos or matuldukan na ito dahil ito'y simula't simula pa na tumawid lang sa administrasyon niya, na pinipilit niyong pagtakpan, ayaw na ayaw niyong makasuhan yung mga taong involved, kaya tumahimik ka na, hindi niyo makukumbinsi ang nakararami. Ayan, swerte mo na lang kung manalo ka pa sa susunod. Hay nako, ang sakit sa ulo, ibang klaseng kapatid. Napakawalang kwentang kapatid, as in walang kwentang kapatid. Bulok na kapatid.